quick unboxing and review lang naman tayo guys. Saka nga ba makakabili ng 1.5 na ECU, diba? Sige kuya. Guys, disclaimer lang, hindi ako eksperto pagdating sa makina. So bala yung guys, unbox ko na. May mode yan eh. Yun o, kung makikita nyo guys. Nawala yung backfire guys. Tingnan natin kung masasagot ko ngayon dito sa Commonwealth. Shit, di ko masagot. Pero umagak yung ano guys, umagak yung makina. Ayoko rin dito magta-testing kasi may limit dito sa Commonwealth. Sorry na agad. So, good morning guys, J Moto PH here. Kamusta kayo? So, today is November 23, 2024. And for today's video is magre-review tayo ng, ewan ko, siguro budol to. Budol ECU or budget ECU. So, ngayon nga pala guys is papasok ako ng opisina. Baka sasaglitin ko lang i-install yung ECU. Then, review tayo. So, yun nga pala guys, ang nabili kong ECU is dun sa Shopee. Easter, kung hindi ako nagkakamali. Easter yung shop, basta Easter Motorcycle ba yun? Basta yan, lagay ko dyan guys. So yun, bakit nga ba ako nagpalit ng ECU? Sa kadahilan ng nabibiti na ako. Pero gusto ko lang ma-unlock or gusto ko lang matanggal yung limit ng motor ko. Kasi ang stock ECU is nakalock siya sa 10k RPM. Pero wala naman akong issue kay stock kasi napakaganda nito. Kasi guys nga pala, yung motor ko is 4 na taon na. Nakuha ko siya sa kasa ng 2020. Napaka-responsive din naman ng stock eh. Magandang stock guys. Kaso yung top speed niya kasi guys na unlock ko na sa 1443 sprocket. So yung max niya, max speed nito is 137. So lumilimit na siya. Pero guys, yung pinagtestingan ko is downhill yun. Kaya nasagad ko ng 137. So yan, pakita ko na lang guys. So quick unboxing and review lang naman tayo guys. Wala naman fancy thing dun sa ECU kasi ang ganda lang niya para sa akin. Saka nga ba makakabili ng 1.5 na ECU, diba? Kasi kalimitan nasa 12,000 yung ECU. Ang bala ko talagang bilhin guys is yung RC Mini. Kaso wala tayong budget. Saka kinonsider ko, hindi naman ako nagre-race, dagdag power lang. Saka gusto ko lang talagang ma-unlock yung yung limit para hindi tayo kapusin kung sakali. Kasi wala, lagi tayong iwan. Huwag kayo iyan. Si Sniper guys, based on my experience, malakas siya oo sa arangka. Pero pag duluhan na, wala na. Naiiwan na ako ng mga Sniper 155, saka Rider FI, saka mga Rider Carb. Wala, iwan talaga guys. Saka yun nga pala, sabi kasi nila guys, marami dapat i-consider pag nagpapalit ng ECU. So andyan yung kailangan mo magpalit ng cam saka valve spring. Isama na rin natin yung valve. Kailangan mo siguro mag-lighten valve. Kasi ang alam ko dyan, bawal daw ibabad. Sabi nila, bawal daw ibabad kasi baka daw mag-valve float. Basta yun, yung valve floating. So ayoko naman mangyari yun. Dahil kung mangyari man yun, sumabog ang makina ko. So kasalanan ko yun. Then pag sumabog na siya kailangan ko na mag-upgrade ng makina. Siguro mag P59 ako or bahala na. Parang ang sarap din ng kargado eh. So yan guys, dito na nga pala tayo sa EDSA. 7:50 na, baka malate na ako. So yun, iano ko lang naman to eh. I-install ko lang mamaya. Then pagka-install ko, check lang natin. Pero ngayon kasi guys, papakita ko sa inyo yung top speed nya. Game. Ayan lumilimit guys . 116 lang. Ganun lang talaga siya guys. 116, 117. Ganun lang siya kabilis. So gusto ko makita yung full potential ng motor sa stock.
Pero i-consider pa rin natin yung mga risk. Gusto ko lang din makita yung reading ng spark plug kasi ang tagal ko na hindi nabubuksan yung spark plug nito. Pero ang alam ko, pag stock kasi naka-lean, kasi naka Euro 4 siya. Then nabasa ko rin, ang stock ECU is nagbabasa siya, nag-a-adjust siya ng AFR. Parang ewan ko, depende dun sa lifestyle mo or depende dun sa paggamit, nag-a-adjust pa rin yung ECU. Kasi ang alam ko dyan talaga, nag-o-auto-tune, auto-tuning yung stock. Yun lang yung alam ko. Pero guys, ang ganda ng stock, sa totoo lang, sobrang ganda ng stock. Kung i-remap ko to, alam ko nasa 1.5 din yung remapping. Sayang naman, so kaya nakita ko tong bumili na lang ako. Sige kuya. So yun guys, disclaimer lang, hindi ako eksperto pagdating sa makina. Gusto ko lang ipakita na worth it ba or budol yung ECU na nabili natin. Kasi kung sumabog man ang motor ko, cargo ko yun. Or kung may masira man, at least nakita nyo yung result kapag bumili kayo ng 1.5 na 1.5 na ECU. Kasi biro nyo guys, 1.5 lang, or let's say 1,430 yung ECU na yon. Kapresyo na yun guys ng remapping. Ayoko naman ipagalaw yung stock ko kasi sa 4 na taon wala akong naging issue or walang lumabas na warning doon. So para sa akin, perfect na perfect yung ECU ko para sa motor ko. Kaya ayoko siya ipagalaw. Kaya naisip ko, bumili na lang ako na worth 1.5. Dapat nga yung MBR1 lang Ang mahal kasi ng RC Mini. Di ko rin naman magagamit yung full potential noon. Mabuti sana kung nagre-racing tayo. Pero tignan natin. Mag-o-observe ako ng 1 week guys. 1 week na observation dun sa ECU na yon, then babalikan ko kayo. Marami na akong gustong dito ipalit Susunod ko na dito guys yung yung pipe. May nakita akong pipe So sinuggest sa atin ni, ayun nga pala, si Kuya Bench. So yun, shoutout nga pala kay Kuya Bench. So yun yung isa sa mekaniko ko guys. So na-tune up niya na to yung motor ko. Pero yung upgrade parang wala pa akong balak. Traffic guys, ang traffic. Balikan ko na lang kayo pag installation na. Kita-kita na lang tayo dun sa installation. So bala yun guys, na-unbox ko na. Ito yung specs nya, 2PB1. Pang mabilisan lang guys, na-unbox ko na. Ang kalat pa. So ngayon, i-install na natin. So yun, dito ko nga pala nabili guys, E-Star Speed 2PB1 pang Sniper V2. So yan, install na natin guys. So bali yan guys, malaki pala yung difference. Ito yung stock, ito yung racing ECU na may 4 modes. Mas malaki yung difference nila. So buti na lang may cable tie ako. Game, install na. So bali yan guys, na-install ko na yung bagong ECU natin. So bali guys, may mode yan Yun kung makikita nyo guys, mode 1. Sa mode 1, 11.5 RPM. Then sa mode 2, malalak na natin yung 12. Then ito yatang mode 3 is pang mga 180cc na pataas, pati yung mode 4. So may 4 modes siya, 1, 2, 3, 4. So dito lang tayo sa mode 2. Na-testing ko na guys, hindi ko lang na-videohan kasi nagmamadali na ako. So mamaya pagkatapos kong ibalik yung mga kaha, papanda rin natin, pakita ko sa inyo. Pero ngayon, yan, nakalagay siya sa mode 2. So balikan ko kayo guys, ayusin ko lang yung kaha. So bali yan guys, na-install ko na yung ECU, yung budol ECU natin. So testing muna natin. So naka-mode 2 siya guys. Tapos yung napapansin ko lang dito, pag nakailaw siya, pag pinatay mo, yun, nagbiblink. Ayan guys, rev natin hanggang 12k RPM. So ayan, ganito yung idle niya guys. So ayan, balikan ko kayo mamaya guys. One eternity later. So, good afternoon guys. Kakatapos lang ng duty ko. Anong oras na? 5:21. So, kaka-out ko lang guys. So, ito na guys. Na-install ko na yung pauwi na ako ng bahay. So, today is nga pala, November 23 no. So, 1 week ko tong gagamitin guys. Then, titingnan natin kung maganda ba talaga tong ECU na to or budol.
Pero as of now guys, napaka-responsive ng throttle ko compare sa stock. Tapos yun nga pala guys, ano na ako, magche-change oil na ako. May madadaanan naman akong shop. Ayan na, traffic na, uwian na kasi. Naka-record ba ako? Okay. So yun nga pala guys, disclaimer lang ulit, hindi po ako bihasa pagdating sa makina, pero ang pagbabasihan ko lang po is yung spark plug reading. Hindi rin ako maalam magbasa noon, pero magbe-base tayo sa picture kung lean ba o rich. Basta ngayon guys, naka mode 2, 1 week observation, kung okay ba tong ECU na to. For change oil na rin ako, pero testing natin, bibirating ko ng bahagya dito sa Commonwealth. Para sa akin mukhang okay naman siya, pero di ko alam kung babaran. Pag sumabog to, wala, upgrade tayo ng makina. Baka ipaturing set ko na to. Gusto ko lang talaga malaman yung potential niya, pero ano parang umukay na Oh, ang lakas ng ang lakas ng response guys. Di ko alam kung malakas sa gasolina din to, pero tingnan natin, pipigayin natin sa sa Commonwealth. Basta ako, kung may mag-hate man dito sa review na to, pakituruan na lang po ako kasi hindi talaga ako maalam pagdating sa makina. Siguro sa mga outer yan, mga fairings, kaya kong baklasin yan, pero yung makina, mga magta-timing, ganon, hindi ko po kaya. Shit, iba yung hatak guys. Pero sinasabi ko, unang araw pa lang to. Siguro babalikan ko kayo sa November 30 para 1 week. Then titingnan natin yung spark plug reading. Ang bilis. Tresera 100. Kakatakot isagad guys. Pero na-unlock ko na yung yung 10k RPM, 12k na. Ang sarap patawin. So yun nga pala guys, ang sprocket set ko is 1443. Medyo iba yung reading compare sa GPS. Mas makunat ang GPS kaysa sa kaysa Odo, kaysa sa milyahe. Kasi nagtaas tayo ng isang ngipin. Pero nakikita ko na guys, ang ganda ng response. So yun, shoutout nga pala kay Kuya Bench RT yan. Ilagay ko na lang dyan sa sa screen, yung page niya. So siya pa lang yung lumikot ng ko, ng makina ko. Nagpa-tune up ako sa kanya. So yun, nagpa-tune up ako sa kanya guys. Recommended yung yung taong yun kasi napakabusisi niya pagdating sa makina. Madetalyado siya gumawa, saka malinis siya gumawa talaga. So yun, shoutout Kuya Bench. Okay, 2K na yung trip 1 ko. Yung trip 1 ko kasi guys is yung sa langis ko siya. Then trip 2, sa gasolina ko yung consumption. Shit, ang responsive. Saka parang nawala yung backfire guys. Tingnan natin kung masasagad ko ngayon dito sa Commonwealth. Ang dami kasing nadaan So huwag niyong gagayanin to guys. Shit, di ko masagad. Pero umagak yung guys, umagak yung makina. Ayoko rin dito magte-testing kasi may limit dito sa Commonwealth. Sorry na agad. Pero ang lakas ngayon. So yun guys, dun na muna kasi pa ako, magche-change oil pa ako guys. Parang ito na lang muna yung konting clip. Basta babalikan ko kayo sa November 30. Magpapa-change oil lang ako ngayon. Then yun, observe natin and basta yun, i-review natin. Titingnan natin yung result, kung maganda ba yung sunog ng spark plug kasi wala din tayong EPA reading. So kung sakali, kung maganda, magpapalit na rin tayo ng pipe. Siguro next episode yun. Pero ngayon, dito muna tayo sa ECU. So yun, babalikan ko kayo guys. See you in next week. See you on November 30. Peace.
1 week later. So, hi guys! Good morning, no? So, today is November 30 na. So, ito na yung result after 1 week of observation para sa ECU na to. So, guys, para sa akin sulit to. May dadagdag lang ako na pros and cons ng ECU na to. Kasi napakamura, sa halagang 1.5 lang siya. Pero sulit na rin para sa akin. Kasi, guys, napaka solid. Hindi mo naman talaga masasagad yung yung 12k RPM. Depende na lang kung mahaba talaga yung stretch ng pagtetestingan mo. Pero sa akin sulit tong ECU na to. Diba guys? Di ko masagad yung 12k, hanggang 11.5 lang ako. Pero men, sulit tong ECU na to. So may dadagdag lang ako guys. So ang nakita ko dito is number 1, yung radiator fan. Sa pag na-reach niya yung temperature na yon, siguro sabihin natin 60 degree yung temperature na nakaset siguro. Agad-agad pumipitik yung yung fan motor ng radiator. Ano ba nakita ko dito? Kasi feeling ko guys, yung modified ECU na to, or let's say racing ECU na to, is parang di ko alam, kinapi-paste siguro ng ECU na to yung MBR1. Kasi napaka guys, parang may pagka-similarity sila pagdating sa specs. Kasi 4 mode, hindi ko lang talaga makita sa kanya is yun nga yung AFR. Kasi wala naman tayong AFR reading. Hindi pa rin tayo nakakapag spark plug reading kasi tinatamad pa akong baklasin. Pero feeling ko okay naman siya kasi tinutodo ko naman sa second gear saka sa third gear. Wala naman nangyayari. Okay naman, wala naman naking ganon. Pinapakiramdaman ko din. So dito sa Commonwealth, testing ulit natin. Basta yun lang ang napansin ko sa kanya compare sa stock. Yung radiator ko laging gumagana, lalo na pag traffic. Yung buga kasi nun patalikod, parang natama sa'yo. Nasa-sense ko, napakainit. Pero yun lang. Then pag cold start naman guys, wala, same as stock. Pero napapansin ko yun, minsan hindi naman siya mahirap buhayin. Para lang siyang bumababa yung RPM. Then pag uminit na, nagno-normal na rin naman. Pero kung pagbabasihan natin ng stock guys, dito ako. Pero wala akong issue sa stock kasi sa loob ng maglilimang taon na yon, wala akong naging issue, walang warning na nangyari sa motor ko. Kasi bago ako magpa-start, yung animation tinatapos ko muna para mag-calibrate yung fuel pump. Mga ganun ba? So yun, nakasanayan ko yun. Wala naman siya naging issue guys. Siguro yung cons na lang sa akin, sobrang laki ng ECU na to na hindi ko mapit ng ayos. Tapos yun nga, yung radiator laging umaandar. Yun lang naman yung cons sa akin. Pero guys, sulit tong ECU na to. Sa mga nagtitipid na worth 1.5 lang, mabubudol kayo ng ECU na to guys. So siguro isasama ko na lang yung clip na magche-check tayo ng spark plug. Lagay ko na lang dyan kasi wala na akong oras guys. Ang dami ko rin kasing ginagawa. Kagaya ngayon, Sabado, papasok tayo ulit ng opisina. So 7:41 para sa akin sulit to men. So bali yan guys, siguro ilalagay ko na lang dito yung spark plug reading kasi hindi ko naman kaagad may edit to. Basta today na nag-video ko is November 30 saka last week. So baka sabihin natin mga first week or second week ng December ko na to ma-upload. Pero yun, babaklasin ko yung spark plug. Tapos yan, tingnan nyo na lang yung spark plug reading. Diyan na lang tayo magbe-base kasi wala akong basihan para ma-check kung okay ba talaga yung ECU. Pero para sa akin okay to kasi hindi naman ako bumibirit talaga. Para sa akin, ang pagbabasihan ko na lang talaga is yung spark plug reading. Kasi sa carb, ganun pag brown, okay siya. Pag white, lean. Pag black, rich. Kita nyo guys, sorry na agad sa mga kapanood nito. Pero yan, tingnan nyo, 142. Dati 137, hanggang 137 lang ako. Sagad na siya guys. Hanggang dun lang talaga siya sa 137. Pagpatag 123, mga ganun. Pero ito guys, Commonwealth na. Sorry na agad talaga sa mga kapanood. Sorry po, tinesting ko lang. So kaya ako nag-ECU talaga para hindi ako mabitin. Pero yun guys, yun na yung result. Nasa 142 something. Tapos naka 1443 ako na sprocket combi. Tapos wala, as in all stock talaga lahat. So siguro dito ko natatapusin. Malapit na rin kasi ako sa opisina namin.
Iba talaga. Iba talagang may ECU na ganito. So ito nga palang motor ko is alaga ko naman talaga sa langis. Saka yun, wala pa talaga akong napapaltan. ECU lang guys. Wala akong piston, wala akong anong pinaltan, anything. Basta ECU lang. Saka sprocket, yun lang. So sa susunod na video, kasi dito ko natatapusin guys, sa susunod na video is siguro bibili naman ako ng pipe. Hindi ko lang alam kung power pipe or normal pipe lang na masasabi nating naka-pipe na tayo. Pero sulit na pipe yung bibili natin na worth siguro 2.5 pero may kamuka, may same performance. So yun, dito ko natatapusin guys yung yung video. Basta lagi kayong mag-iingat, ride safe lagi. Yun, siguro ilalagay ko na lang dito yung sa video, yung spark plug reading. Kung ano yung kinalabasan sa stock guys. Then sa susunod mag-i-spark plug reading ulit tayo. Pag may may bago na tayong power pipe, i-check din natin kung ano yung kakalabasan. So yun, ingat tayo lahat guys. Then yun, like, comment and subscribe. Peace.